Yan. So, behind that is blockchain technology. So, sa blockchain technology, ayan, no? Hindi ko na na-mention lahat, no? Para mabilis tayo. Ayan. So, blockchain technology is a method of recording information that makes impossible or difficult for the system to be changed, hacked, or manipulated. Ibig sabihin, ang blockchain technology po ang pinaka-secure sa lahat ng transaction po sa mundo natin ngayon, no? That's why ang blockchain po ginagamit na ng mga gobyerno, no? Gobyerno ng iba't ibang bansa, especially Pilipinas, because we are the blockchain capital of the world. Kaya kung malalaman nyo, maya-maya i-share natin, no, na talagang hindi nagpapahuli ang Pilipinas pagdating sa pag-a-adapt ng technology. Ayan, no? So, what is blockchain? Simple as bago kasi nangyayari yung mga transaction, that is consensus, no? Kumbaga, naka-distribute kasi yung data transaction, lahat ng information, no, sa buong mundo sa mga nodes of computers. Na kung saan po, no, if someone trying to hack, change, no, or manipulate the system of blockchain, hindi siya mangyayari. Because meron tinatawag kasi yan na hash and the previous hash. So, before you create yung another blocks, manggagaling dapat yung previous hash doon sa naunang hash. Ano? Doon sa naunang blocks. So, lahat yan, bago mangyari, dapat consensus yan, no? Pare-parehas at yan, tumutugma sa bawat data na nakadistribute sa nodes of computer. Yan. So, I hope malinaw, no? Kaya nagagamit na po ang blockchain po when it comes to health, no, when it comes to transportation, education, yan. Unti-unti po, no, ang kagandahan po ng blockchain kasi lahat ng transaction traceable at hindi mamamanipula. So alam nyo ba, no, na ang blockchain ay may apat na sector, which is cryptocurrency, decentralized finance, non-fungible token, and metaverse. Ibig sabihin po, maliit na porsyento lang po ng blockchain technology ang cryptocurrency, no? Kumbaga sa total of 100%, 25% lang po ang 25% lang po napapaloob ang cryptocurrency. Bakit? Ayan. Meron pa ho kasing decentralized finance at yung mga asset na pwede nating mabili po dito sa non-fungible token and sa loob ng metaverse using cryptocurrency. Ibig sabihin po, ayan, ito yung bagay na hindi natin alam. Sa nakaraang IBP ho natin, itinuro ho sa atin, no, kung ano yung tools na pwede natin gamitin to accumulate more cryptocurrency. Yan, no? Ibig sabihin po, cryptocurrency pa lang po yung itinuro sa atin kung paano maka-generate, paano maging secure yung pag-accumulate. Pero ito pa ho pala yung yan, napapaloob sa blockchain. Napakalawak po ng mundo ng blockchain. So isa-isahin natin yan kasi yan ho ang sekreto ng mga mayayaman. Bakit? Kasi sila lang yung nakakaalam nito. No? So ngayon, yan dahil po ang team natin, no? We are sharing the blessing and golden opportunity po. Malalaman niyo po, no? Na once na nakapag-accumulate tayo ng cryptocurrency, no, may mga other assets pa ho pala na pwede nating mabili. Yan, no? Na kung saan po talagang kung sino ho yung mga nauuna ho dito. Yan, sila yung mayaman ng mabilis kasi mabilis ho mag-value, no? Or tumaas yung value lalo na ngayon, no? Maganda na ho ang market, sunod-sunod, no? Na talagang yung volatility ng market, sobrang ganda ng galaw ng market ngayon. Mag-ingay. Mag-ingay sa mga nag-share ng kanilang mga profits sa GC. Ayan. So, we are going to talk about first the cryptocurrency. Ano ba ang cryptocurrency? Simple as that is the future money. No? Cryptocurrency is a digital or virtual currency secured by cryptography and based on a network that is distributed across a large number of computers. Yan. So, para mas malinawan ko kayo, ayan, this is the evolution of money. No? Na kung saan po unang naging palitan, no, natin noon, unang naging medium expense or trades is bartering. May isda ka, pwede mong ipalit ng manok. May manok ka, pwede mong ipalit ng bigas. No? Until such time po, they saw the potential of gold. No? Na kung may gold ka, mayaman ka talaga eh. No?
But, yan, pwede mo na rin kasi siyang ibili ng mga properties, mga iba't ibang ari-arian. Ang problema lang sa gold, mabigat. Hindi siya mabilis na ma-divide. So imagine no na wala tayong medium expense ngayon, which is yung fiat money, paper money, and metal coin. Gold pa rin yung pinang-trade natin. Paano mo i-divide yan kung 1 kilong bigas lang yung bibilihin mo? So napakahirap niyan, no? That's why our government create yung tinatawag na medium expense, which is the fiat currency, which is the metal coin and paper money. Kung matatandaan nyo, ang piso natin dati, no? Kung maaabutan nyo, napakalaki at ang nasa likod nun, malaking kalabaw. Di ba? Yan, no? So, imagine mo kung walang paper bills at lahat ng pera natin ngayon coins lang. Baka may 5,000 ka, dali mo sa mall, ang bigat niyan. Anong coin purse? Di ba? Anong coin purse yung pwede mong bilhin para magkasya yung 5,000 barya, no? Yan. That's why we have paper bills, no? Which is 20s, 50s, 100,000s. Yan. No? Ang problema lang ho dito, kapag malaking bills yung dala mo, baka mapano ka. Pwede kang ma-hold up, pwede kang ma-kidnap, or pwedeng pasukin yung bahay mo pag may nakaalam na may malaki kang pera sa bahay nyo. That's why, lahat ng bangko, they offer yung tinatawag po na plastic card. Yan, which is the debit card and credit card. Because they encourage all the people na may malaking pera sa kanilang mga tahanan, no? Ang sabihin nila, dito mo i-deposit sa bangko. Kasi secure yan dito. No? Hindi yan mananakaw ng kahit na sino. At poprovidean kita, no? ng debit card or credit card kasi as long as may credit card ka at debit card ka, wala kang dalang cash, makakabili ka ng sopa sa mall. Mabibili mo lahat ng gusto mo. No? So that is the beauty of debit card and credit card, no? Sa ngayon. But on the long run, because the pandemic po happened, no, for the past 3 years na halos, no? The world is changing. Yan, we adopt yung tinatawag na electronic money. So as you can see po, no, dahil po sabi, transferable yung virus from the fiat money, which is paper bills or coins. So syempre, yun, takot lahat ng mga tao, inadapt natin yung electronic money. So diyan na yung yan, yan na yung GCash, Paymaya, Alipay. So napag-iiwanan ka na kung hanggang ngayon wala kang GCash. But yan. As you can see, the future money is cryptocurrency. Diyan na ho tayo papunta. Ibig sabihin, kung wala ka pa ring idea, no, ng cryptocurrency is future, nako, medyo tagilid ka na kasi napag-iiwanan ka. Kasi, ayan, yan na po yung ating magiging future money on the future. Future na on the future pa, di ba? Yan. So, ang kauna-unahan po, no, na white paper money, no, na na-introduce sa mundo ng online and market is Bitcoin. So Bitcoin is the #1 cryptocurrency in the world, has total of 21 million Bitcoin, no? Limited lang po 'yan, no? At talagang marami na hong nagmamay-ari ng Bitcoin. Yan. So as you can see, here is the list of all cryptocurrencies in the market na talagang may value. Ibig sabihin, talagang nagagamit na siya, may purpose, at iba't ibang sector ho yung ayan, pinaggagamitan, no? So for example, yan, si Bitcoin, yan, Ethereum, Binance Coin, yan, si Tether ho, si Cardano, Polkadot, a lot of cryptocurrency in the market po na na-introduce po sa atin sa online world. But, ayan, sa daming yan, we highly recommend and we highly suggest, syempre, dapat ang ina-accumulate mo, no? Yung mga na ICO na, no? O yung initial coin offering na siya. Ibig sabihin, may mga white paper, mga white paper na yan. Ibig sabihin, iba't ibang purpose. May para sa education, transportation, health, insurance, etc. etc. Yan. So, paano makapag-accumulate yan? Ituturo ho namin sa inyo yung proper po na pag-accumulate. Hindi nyo kailangang magbigay ng pera sa tao, no? Para lang makapag-accumulate yan. Kasi may mga bangko ho ng cryptocurrency kung saan kayo dapat, yan, nag-iimpok ng cryptocurrency. Ayan. So, ano-ano ba yung mga corporations na tumatanggap po ng cryptocurrency? No? Ang kauna-unahang cryptocurrency po, no? I mean company or malaking corporation na tumanggap ng cryptocurrency na wala tayong idea since 2014 pa pala is si Microsoft.
Yan, no? Si Microsoft po ang kauna-unahang tumanggap ng Bitcoin and other major coin na kung meron ka na pala niyan, pwede mo nang ibili ng mga iba't ibang major products ni Microsoft. Yan. So 2014 pa pala siya, no? Yan. And the other companies po, ayan, ito yung mga list. Yan. So here is the list of all companies or corporations na they accept cryptocurrency or they accept Bitcoin. So as you can see, marami kang kilalang company dyan. So ngayon, kung duda ka pa rin na hindi nagagamit ang cryptocurrency, scam, ayan, ikaw ang makakasagot niyan kasi even McDo, yan, no? Sa ibang bansa, you can buy using Bitcoin, no? Even iba't ibang ano po, sector po, no? Let's say banking and finance. Yan, did you know that JP Morgan is one of the crypto owner, no? Yung may-ari ho ng JP Morgan, one of the crypto owner ng Bitcoin. And of course, Citibank, ayan, and the other companies. Ayan. So as you can see, iba't ibang sector like banking and finance, supply chain, healthcare, insurance, energy, and real estate, they accept cryptocurrency. Yan, no? Kung napanood yung video kanina, Ferrari, no? This year lang, I mean last October lang, no? In-announce nila na they are going to accept yan, no? Ng Bitcoin, Ethereum, and USDT. Yan, para makabili ka na ng Ferrari. Ayan, so congrats sa mga crypto holder natin dyan, yung mga nagpapatrade sa ating robot. Ayan, no? So, we need to accumulate more, no? Para tag-isang Ferrari tayo nang mabibili. Ayan. So as you can see, Citibank is one of the companies or bangko na nag-accept ng cryptocurrency. Yan, ibig sabihin po, as long as you have Bitcoin and other major cryptocurrency, you can buy a digital asset po kay Citibank. And one of the largest bank here in the Philippines, which is Union Bank, yan, no? May sarili siyang crypto ATM, no? Located po sa Makati, which is sa Makati Avenue, and then Paseo de Rojas, no? Union Bank has own crypto bank or ATM Bitcoin, no? Bisitahin niyo yan. Actually, hindi ko na isama, no? Hindi ko ulit na isama, nasa isang slide. So actually, yan, no? Isa sa mga coaches natin dito, si Coach Alec, one of the B2 rank, nabisita niya na po ang isa sa branch ng Union Bank, no? Na talagang nagpa-picture siya doon na mayroong ATM Bitcoin. You can buy Bitcoin and you can sell Bitcoin po, no? Sa ATM machine na yan sa Union Bank. Yan. And then hindi pa man din nabisita namin, hindi pa man din namin nabisita yan. Ayan. Napuntahan po namin to sa Hong Kong po ito. Yan, nagpa-picture ho kami doon sa mga crypto ATM po, no? Sa Hong Kong. Yan, ito sa Central. Ayan. So marami hong crypto ATM sa Hong Kong. So meaning, yan, it is already existing, no? Existing na ho sila. Ibig sabihin, kung ang ibang bansa, they know the potential of cryptocurrency, yan, ibig sabihin po, no, na pag-iiwanan na talaga tayo kasi even Union Bank nag-accept na pero may mga duda pa din. So again, naiiwanan ko sa inyo yung tanong na yan, ngayon pa ba, duda ka pa ba? Ngayon nakita mo na yung mga company, no, na nag-accept ng cryptocurrency at may mga crypto ATM na. No, they don't waste their money po, no, just to put yung mga crypto ATM sa mga iba't ibang station po, no, sa Hong Kong kung hindi yan totoo. So as you can see, talagang it's already existing and talagang ano po, no, nagagamit. So the good news, yan. Philippines is top 8 rank, no, in the world na may crypto ownership. Yan. At pangatlo tayo sa Asian region po, no, Southeast Asian region na kung saan po in terms of crypto score. At marami na ho tayong mga crypto holder ho, no? Luzon, Visayas, Mindanao, especially yung mga coaches natin dito at mga bagong subscriber ng yan, robotic operation natin. Yan. So ibig sabihin hindi tayo nagpapahuli, di ba? And ayan. Here's the potential po na if you have Bitcoin and other cryptocurrency, ayan, no? Alam mo ba na ang Boracay, no, tinatawag po na Bitcoin Island. Why? Because some of merchants po, no, a lot of merchants po sa Boracay, they accept Bitcoin and they accept cryptocurrency. Ibig sabihin, as long as you have cryptocurrency, no, you can transact po ng booking, hotel,
no? Kumain ka sa labas, yan. You can pay Bitcoin. Ayan, no? So ito kasi yung bagay na na-miss ho natin. That's why karamihan ho sa atin, no? Duda pa din, karamihan sa atin is swerte ho ng mga nakaalam, no? Swerte ho yung mga hanggang ngayon is holder pa rin ho ng Bitcoin at swerte ho yung talagang nakakapag-accumulate ng cryptocurrency. And sad to say, yung mga, ayun, yung mga wala pa ring idea, and sila yung napag-iiwanan. Kaya kung ikaw, no, na first time mo ho na nandito na napapakinggan yung sinasabi ko ho dito sa presentation, this is our opportunity to accumulate more Bitcoin and other cryptocurrency. Because as you can see, this graph is a rainbow chart or history ng Bitcoin. No? We missed the opportunity because since 2009, na na-introduce po si Bitcoin, yan, walang value yan dati, no? But since may mga nakaalam, no, sa pioneers era, no, may mga nakaalam, may mga nagdududa, may nagsabi scam, yan. Pero as you can see po, walang ibang pinuntahan yung value ng Bitcoin during pioneers era is from $0.1 naging $10 yan, no? And we miss the opportunity po na pagpasok ng speculators era, from $10, nag-value ho yan ng $1,000. Ibig sabihin, this era, may mga nag-i-speculate pa rin kung totoo or hindi ang Bitcoin. No? Ibig sabihin po, ayan, hanggang pagpasok ng retail traders era, dito na mas naging popular ang Bitcoin. No? They saw the potential na, totoo pala ang Bitcoin, totoo pala ang cryptocurrency. No? Kasi tumaas ho yung value ng $10,000. And now we are going to end sa corporations era because we are going to enter the government's era. So what we miss on this rainbow chart, no? Ito yung bagay na na-miss natin na magmula ho pala nung na-introduce sa market si Bitcoin, may pagtaas at may pagbaba, no, ng value ng Bitcoin. Ibig sabihin, if you buy on the first, no, na na-introduce si Bitcoin, pumalo na yung value ng $10 at may pagbaba pala ng value ng Bitcoin. No, ibig sabihin kung dito nakapag-sell ka, mas marami kang mabibili nung bumaba siya kasi papasok siya sa halving, no? Halving season na tinatawag na Bitcoin. Ibig sabihin po ng halving season, no? Bawat 4 na taon na lumilipas, nagse-surge yung price at bumababa din yung price. At bawat pagpasok ng halving season, nagse-surge ulit yung price at bumababa ulit. Ibig sabihin, what happened on the history, no? Mangyayari ho siya ulit on the future. Because now we are on the corporations era. Kaya nakita nyo ho yung mga list of corporations, marami nang nag-adapt, marami nang nag-accept because they saw the potential na tataas kasi yung value. So they accept cryptocurrency and Bitcoin kasi alam nila na magse-search at dodoble ng dodoble ho yung value ng Bitcoin. No? Na kung saan pag tumaas si Bitcoin, tangay lahat ng cryptocurrencies in the market. So as you can see po, we are on the corporations era na mababa pa ho yung value. Actually, the actual price ho ata ngayon nasa 36. No, ang pinakamataas na price ni Bitcoin last 2020 is $69,000. Ibig sabihin, kalahati pa lang ho, no, kalahati yung pagbagsak ni Bitcoin, no? No, ibig sabihin pataas na si Bitcoin ngayon pero nangangalahati pa din. So it's our opportunity po to accumulate Bitcoin. Kasi ma-reach niya naman yung pinaka tinaas ng Bitcoin, panalo na agad tayo, no? So, hindi natin nalaman to na may pagtaas pala at pagbaba. Na kung nung tumaas, na-miss natin yun, at nung bumaba, nakabili sana tayo, panalo tayo nung tumaas sa second halving. Na-miss ulit natin yung pagtaas. Bumaba yung value. No? We miss the opportunity nung third halving kasi pumalo yan ng $69,000. But now, yan, iiwan ko po ang tanong sa inyo, nasa mababang value pa ho, no? Ang price ng Bitcoin. So, ibig sabihin ho yan, it's the opportunity po, no? Opportunity po sa atin ito para makakurot ka man lang. Kasi magsa-search yung price niyan, no? At ang prediction niyan, up to 100 to $200 per Bitcoin.
Ibig sabihin, doble-doble, triple-triple, up to 10 times yung itataas ng value ng Bitcoin. So ngayon, yan, imimiss mo pa ba yung opportunity? Syempre hindi na. Yan. So all we have to do is just to accumulate cryptocurrency. Pero paano at paanong paraan na hindi ka maloko, hindi ka malusawan ng pera, hindi ka mangangamba na mawalan ng pera pagdating ng araw, 'di ba? Pag nag-accumulate ka ng cryptocurrency kasi maraming nag-o-offer online. Pero walang kasiguraduhan. Kasi ang tamang proseso po, if you want to accumulate cryptocurrency, meron tayong mga bangko ng cryptocurrency. No, hindi po dapat kayo nagbibigay ng pera sa tao. Hindi po dapat kayo nagbibigay ng pera sa company, no? Kasi walang prosesong ganyan. If you want to accumulate cryptocurrency, all you have to do is to open an account, no, sa mga decentralized finance, no? Decentralized finance po or DeFi as an emerging financial technology based on secure distributed ledgers similar to those used by cryptocurrency. Ibig sabihin ho yan, no? It is a financial or new financial paradigm that leverages distributed ledger technologies to offer such as services, lending, investing, or exchanging crypto assets without relying on a traditional centralized intermediary. Ibig sabihin po, no, walang nagko-control po, no, sa DeFi, no? Walang third party na gaya ng governments, no? Walang ganon. So it is decentralized, no? No one can control, walang mayaman, walang mahirap. So for you to accumulate Bitcoin and cryptocurrency, all you have to do is just to open an account sa mga bangko na ganito. Yan, like Binance, Neo, Coinbase Pro, Kraken, yan, Indodax, yan, Bybit, yan, no, Bybit, ayan. So marami yung iba. We have total of I think almost 1,000 crypto bank in the market, but we highly suggest syempre sa mga top 10 ka lang mag-open ng account, no? So we have more than almost 1,000 cryptocurrency exchange, but yan, we recommend yung mga top 10 which is Binance, Huobi, Coinbase, Indodax, Kraken, Bybit, and OKX. Yan, dyan po kami nag-accumulate ng cryptocurrency. So mamimili ka lang dyan, tuturuan ka namin kung paano ho kayo makapag-open ng account dyan. It is downloadable sa Play Store and App Store. Yan po ang tamang proseso, no? Hindi yung magbibigay kayo ng pera sa tao. Kasi baka pag tinakbuhan kayo, wala na. But on this crypto bank, yan, it is secure, safe, and legit. No? Kasi legit broker ho itong mga ito. Yan, no? Sana nasundan ho nyo, no? Diyan ho tayo dapat nag-accumulate ng cryptocurrency. No? Yan. And did you know that? Yan. Ibig sabihin, if you have cryptocurrency pala, may mga tinatawag pa ho tayong NFT, no? Yung mga token na pwede nating mabili, no? Using cryptocurrency. Ito ho yung sekreto ng mga mayayaman. Why? Because if they accumulate cryptocurrency, alam nyo ba, no, na ibinibili nila yan ng tinatawag na mga non-fungible token, no? NFT, a cryptographic asset, no, on a blockchain with unique identification code and metadata that distinguish them from each other. Ibig sabihin, if you have NFT token, no, malalaman mong pag-aari mo yan kasi para siyang merong stamp, no, or code or mga serials na katunayan po na nakapangalan ho yan sa inyo. So that asset po, ang kagandahan kasi mabilis tumaas yung value. Sa madaling sabi, no, sa physical na mundo, yan. Yung mga mayayaman, alam nyo ba na may mga painting sila? Ha? Na kung first owner yon or may pirma mismo nung gumawa nun, mabilis tumaas yung value nun, no? Pero sobrang mahal nun. Sa mundo, no, ng blockchain, may mga crypto assets diyan, may mga non-fungible token tayo or asset na mabibili po na mabilis din tumaas yung value. So this kind of pictures, akala mo simpleng pictures lang po, but that is NFT na you can buy only using cryptocurrency, no?
For example, this monkey picture, did you know that, no? Na this picture, ang pinaka-top bid niyan is 36 Ethereum. Ibig sabihin, no? Mabibili mo yan using Ethereum. 36 Ethereum yung value. And if you compute, no? 1 Ethereum, nagko-cost siya ng total 88,000 pesos. Ibig sabihin, 36 multiplied by 88,000 pesos, ang halaga ng picture na yan is 3.1 million US dollar. I mean peso na pala yan. So imagine that picture, nagko-cost siya ng 3 million. So if you have cryptocurrency, you can buy an NFT, no? Or non-fungible token po na mabilis mag-value, no? Mabilis tumaas yung value. Yan. So yan yung mga asset na pwede pa nating mabili using cryptocurrency. But we don't have any idea. 'Di ba? So ano pa? Yan. For example, itong mga picture na to, ang pinakamahal ho sa NFT ngayon is itong The Merge. The Merge po, it's like universe or para siyang painting, no? Ang total cost niya, no, if you buy, yan 91.8 million US dollar ho yan. Yan. So yan yung mga asset na mabibili pa pala natin pag may cryptocurrency tayo. Pero wala kasi tayong idea, di ba? And wait, there's more because we have a metaverse, no? Under blockchain technology, no? Metaverse, what is metaverse? Sa madaling sabi po, metaverse, it's like a real world, no? Na kung ano yung meron tayo dito sa totoong mundo, meron din po sa loob ng metaverse or digital world. Sa madaling sabi po, no, if you have cryptocurrency, ibig sabihin may mga digital land pa pala dyan. May mga digital land dyan na kung saan po, no, using cryptocurrency or Bitcoin, makakabili ka pa pala ng mga properties po, no, sa loob ng metaverse. Yan, no? May mga properties or real estate ka pa palang mabibili dyan using cryptocurrency. Again, we miss the opportunity. At yung mga taong yumaman po sa mundo ng cryptocurrency, ito yung sekreto nila, no? Kasi aside from meron silang cryptocurrency na mabilis tumaas yung value pagdating ng araw at lumilipas na taon, they buying a digital assets po, no, which is NFT and metaverse. Yan, no? May mga digital land pa pala kasi tayo or mga properties na mabibili po using cryptocurrency. So now, iiwan ko ulit yung tanong sa'yo. Magpapahuli ka ba? Hindi ka pa ba mag-a-accumulate ng cryptocurrency? Actually, share ko lang po, no? Ang nagdala po ng opportunity po sa atin dito is our mentor, our coach, Coach Sherwin Chua. He is the reason kung bakit po tayong lahat nandito at kung bakit po ako nandito sa harap nyo, no? Na nagpapaliwanag sa inyo ng opportunity na to because ayan, alam nyo ba na meron na ho siyang digital assets po, no? Meron na siyang property sa metaverse. I think 2 building yung meron siya, no? So, paano nangyari yun? Yan, kasi may cryptocurrency siya. So, that is the opportunity po na hindi natin nalaman agad-agad. So, ngayon, since ipinapaliwanag po natin yan, all we have to do is to accumulate more cryptocurrency. Because based on the Technavio, yan, pumalo ho yung growth, no, ng pagbili ho ng real estate sa market po, no, sa metaverse ng 90.74%. Yan, during 2020, this year lang po yan, no? Yan, last year and this year. Yan, pumalo ho ng 90.74%. Ibig sabihin, marami na ho pala talagang bumibili ng mga assets nila, no, sa metaverse and then sa NFT. Pero tayo, ayan, nasa way pa lang tayo or nasa stage pa lang tayo ng pag-accumulate ng crypto. So, sobrang ano na ho tayo, no? So, parang late na tayo. Kaya ngayon, ayan. Oh. Ayan. So, all you have to do just to for you to buy an asset sa NFT and sa loob ng metaverse. All you have to do is to accumulate more cryptocurrency and Bitcoin. Paano? Siyempre sa mga legit na cryptocurrency exchange, no? Or sa mga bangko ng cryptocurrency. Simple lang ho to, no?
kung gusto mong mag-impok ng pera, saan? Siyempre para secure at safe, sa bangko yan. No? Like BPI, BDO, Metrobank. Siyempre dapat doon ka para safe at saka secure. So if you want to accumulate more Bitcoin and cryptocurrency, siyempre sa mga legit din na bangko ng cryptocurrency, which is Binance, Huobi, Coinbase Pro. Yan, 7 exchanger po yan na mamimili na lang kayo kung ano yung gusto nyong gamitin, no? So, for example, ayan, if you open an account po sa number 1 exchange sa buong mundo, no? Or number 1 crypto bank sa buong mundo, which is Binance. Yan. If you open an account po, it is free for you to be able to open. Kailangan nyo mag-provide ng email at saka password. Yan. Pagka-open nyo yan, ganito yung kalalabasan ng Binance nyo. Yan. Marami kayong pagpipili ang cryptocurrency dito na mabibili nyo ho sa loob. Kayo yung mismong magbabay at magsisell. Ang problema nga lang ho niyan, for you to be able to predict, no? If it's right time to buy and sell, because trading, simple as buy low, sell high, yan, kailangan marunong kang mag-technical analysis nito, no? Mag-set ng mga fundamentals, strategy para lang makapag-buy and sell ka ng currency manually. So medyo maproseso siya at sakit sa ulo kung beginner ka lang, no? Medyo masisiraan ka ng bait kapag ikaw yung nagte-technical analysis niyan. Why? Because trading is hindi ho biro yan, no? Trading is the main source of income ho ng mga bangko, real estate, no? Lahat ng mga mayayamang tao ho sa buong mundo, they do trading, no? They buy low and then they sell it high. But ang challenge kasi dyan, if you are doing manually, yung tinatawag na trading, medyo mahirap po siya. Because it's hard to analyze or monitor the market 24/7, no? Kasi 24/7 po na natitrade ang cryptocurrency. So kaya importante ho dyan yung tinatawag na trading journal, no? Kasi kailangan meron kang tinatawag na, alam mo yung naging takbo ng market for the past 1 hour, 15 minutes, 1 week. Yan. So kailangan may trading journal ka, hindi yung bara-bara, no? Na pagbabay and sell lang. Kasi diyan yung problema na nalulusawan ng pera ho yung mga nagma-manual trader. Ano pa? Kailangan mag-technical analysis, monitor the market, technical setup, no? Volatility analysis. Ibig sabihin, kailangan nag-a-analyze ka kung, volatile na, pataas na ba, pababa ba, yan. State forecast, mag-entry ka ng criteria, yan. Kailangan mong mag-trading plan. Hindi nga po pwede yung, okay, pataas na. Okay, kailangan makapag-execute tayo, makapag-sell. Hindi siya ganun kadali. Kasi mabilis na gumalaw ang market. Pag sinabing volatility, yun yung medyo mahirap. No? Why? Kasi nga po, malalaki yung, maliliit yung movement tapos magalaw pa. Yan, kung mahina pa yung internet mo, kawawa ka kasi baka akala mo nakapagbenta ka sa mataas na presyo, yung pala, di ba? Nag-trigger yung pag-sell mo sa pagbaba ng market. So loss ka na. Yan. So pag manual, ang challenge pa niyan, nagbe-base ka sa announcement or sa mga news. Kasi diyan minsan apektado kung ano yung coin na tinitrade mo. Ayan. Bukod doon, yan, I feel good, emotional, and physical. That is the very important, no? Hindi po yung dahil marunong ka lang, ay hindi po yung dahil marunong ka na, or may pera ka. Yan. Kayang-kaya mo nang mag-trade. Pinaka-importante po, you feel good, emotional, and physical. Hindi pwede yung may emotions. Kasi nga, apektado yung pagtitrade mo dyan, mas malaki yung nalulusaw sa'yo, no? Or kung bawat trade mo, nalulugi ka, yan yung ikakatalo mo. And then of course, if you do manual trading po, yan. You have to accept, no, na may talo. Actually, before, yung mga nakikilala nyo po ng mga profitable trader na, malaki rin ho kasi yung nawala sa kanila. Bago nila makuha yung experience na meron sila, bago sila maging magaling po, no, sa pagtitrades. So you have to accept na may talo. But, ayan, no, the good thing po, yan. Kaya sabi ko kanina, pasalamatan niyo yung mga taong nag-invite sa inyo. It's because hindi mo na mararanasan yan. No? So, excited ka na ba? Yan. Sige nga, patype naman dyan. I'm excited. Sige nga, patype po kung excited ka na ba na malaman
no? Yung way natin para makapag-accumulate ng cryptocurrency and Bitcoin na hindi na tayo yung tipong nagte-technical analysis, hindi na tayo yung nagba-buy and sell, hindi na ho tayo yung gumagawa, no? Yung mga trading journal. Ayan, patay po dyan, no? I'm excited. Ayan, so ang dami nagpa-participate. Ayan, thank you so much po sa participation. I appreciate po yung mga comment po natin dyan, no? Lovely, lovely. Ayan. So, hindi mo na mararanasan yan because, yan, we are going to use a robotic operation, which is, let me introduce to you, we are going to use a Royal Q. So, Royal Q is an artificial intelligence that you can use for you to trade, for you to buy and sell, for you to monitor the market. At syempre, sa mga legit exchanger lang din po siya nagtitrade, no? Yan, sa mga 7 exchanger, let's say nasa US ka, Kraken, pwede mong gamitin. Sa Asia, Binance and Huobi, gamit na gamit yan. Sa Indonesia, kung taga-Indonesia ka, sa Indodax yung pwede mong gamitin. No? Bybit, Coinbase Pro. So, we have 7 exchange or crypto bank na pwede nyong pagpilian para ho makapag-accumulate ng cryptocurrency. At para nga hindi na ikaw yung nagmamanual na mag-buy and sell, nagte-technical analysis, all we have to do is just to subscribe kay Royal Q. Or, iha-hire natin siya, no? Kasi siya yung professional na gagawa ng pagtitrade ng cryptocurrency mo. Ayan. So, yan. Royal Q, ang ginagawa po niya is simple as buy low, sell high. No? Ang tanging ginagawa niya, pag bumababa ang market, bumibili siya ng bumibili. At pag tumaas yung market, tsaka niya ibebenta yung binili niya. No? Yun lang po ang ginagawa niya. I-monitor yung market at bumili pag bumababa at ibenta kapag tumataas yung presyo. At ang pinakamaganda po kay Royal Q, wala siyang loss. Walang loss sa trading niya kasi kung lahat ng kapital mo, no, naibili niya na at patuloy na bumababa yung market, ang kagandahan kay Royal Q, lahat ng nabili niya, hindi niya ibebenta ng lugi. Bagkus, hino-hold po ni Royal Q. Ayan, no? Kaya ganyang kaganda po ang Royal Q kasi walang loss. So, Royal Q is an artificial intelligence, no? You can download sa Play Store and App Store, but we highly recommend kindly get the link po nung taong nag-invite sa inyo kasi yan, para tamang Royal Q po yung ma-download nyo. So, it's an application po, no, na you can operate po sa mobile phone nyo lang. Ganyan ho siya ka-accessible. So, ano ba ang ginagawa ni Royal Q? Bakit mas accurate yung trading niya compare sa manual? No? Ang strategy kasi ni Royal Q is ang quantitative strategy. Sa madaling sabi po, no, is a trading refers to an approach that relies on mathematical and statistical models to make trading decisions. No? It involves using historical and real-time data to develop algorithm po, no, and quantitative models that identify potential trading opportunity. Meaning to say, yan, wala siyang namimiss na pagbaba at pagtaas ng market. Nakakapag-position siya sa pinakamababang presyo at nakakapag-sell siya sa pinakamataas na presyo. Yun ang ginagawang strategy ni Royal Q. Hindi siya nagbe-base sa news, kundi calculated niya ho lahat ng galaw or movement ng market. Kaya super intelligence po si Royal Q. So, let's say, ang primary objective mo is to make profit for you to have at least 0.5 to 5%, no, per day depending on the volatility. Yan. So, walang fix sa earnings natin kasi depende ho yung successful trade ni Royal Q or nagagawa niyang trade sa yan, volatility ng market. Pero ang kagandahan kay Royal Q, yan, kung ang manual sobrang hirap pag volatile yung market or magalaw, si Royal Q po, the more na mas volatile yung market, mas marami siyang nagagawang trades. Kaya volatility is good kay Royal Q. Yan. Kaya if you compare, no, sa manual, kasi nga technical analysis pa yan, magbe-base sa news, may emotions, di ba? Na
Baka pag bumagsak yung market feeling nila talo na. Kay Royal Q po ang kagandahan, no, naka-base yan sa live data, walang emotion, no, may mga trading parameters tayong sineset para lahat ng movement at galaw ng market tamaan at lahat ng trades niya executed. Yan. So ang kagandahan pa kay Royal Q, ayan, assuming ang desired profit mo is 20%. Siyempre, magusto mo 20%, di ba? Kung manual trading yan, aantayin mo mag 20% yan. Lumipas yung linggo, lumipas yung isang buwan, lumipas yung 3 buwan. Hanggat hindi nagte 20% yung market, hindi ka magsisell. Kasi nga, ang desired profit mo, 20%. But, si Royal Q, yan, in just 24 hours, basta volatile yung market, no? Nagbe-base po siya sa pag-execute ng trades niya is sa 1%. Ibig sabihin, no, bawat execute ng trades niya, laging 1%. So, for example, naka 20 times siya na 1%. So, ibig sabihin, 20% yun. Hindi niya naaantayin na 20%, 18 na, 19 na, 20 na, tsaka ako magsisell. Hindi. Paisa-isa niya nang binibili, no? Paisa-isa niya nang isinisell kapag nare-reach niya yung 1%, no? Para hindi niya naantayin yung 20% para lang kumita ka ng 20%. Ganyan mag-trade si Royal Q kasi 24/7 niyang monitor yung market. Kaya super intelligence po siya. Now, paano ho yung example ng pagtitrade niya? Assuming nag-start ka ngayong araw, nag-subscribe ka, hinire mo siya, nag-open ka ng account mo sa Binance or Huobi, no? Once na nag-start na-set up na yung trading mo, si Royal Q agad-agad, instant, pag tumaas yung market ng 1.3%, ang status ng robot mo is standby. Bakit standby? Kasi inaantay niya na i-trigger yung market kung tataas pa yung market or bababa na. Kaya siya naka-standby. Paano standby? Kasi pag na-trigger niya na pababa yung market, calculated niyan, 0.3, bumaba yung market, yan. Ibig sabihin, isi-sell na nung robot mo para may malinis kang 1%. No? Assuming tumaas ng 1.3%, na trigger niyang bumaba ng 0.3%, magbebenta na siya. Or ibebenta niya na yan para may malinis ka ng 1% agad-agad. Yan. Ibig sabihin, ganyan siyang mag-trade. Yan. Waiting siya for trigger kung pababa or pataas. Pero yung pagbaba at pagtaas ng market, calculated niya para mag-execute siya ng trade, may malinis kang profit na 1%. Lagi. Yan. So, paano naman po, coach, pag tumaas ng up to 10% yung market? Of course, standby siya ulit, iti-trigger niya yung ulit yung market kung pataas pa or pababa. Pero pag bumaba na yung ng 0.3%, no? Pagtaas ng market ng 10%, bumaba ng 0.3%, isi-sell niya na yan para may malinis ka ng 9.7% na profit. Ganyan ho mag-execute si Royal Q. Ngayon, paano naman siya bumibili, coach? No? Assuming bumaba na ng 0.3%, magbebenta na siya diyan. Pag na-trigger niya na bumaba pa ulit yung market, iti-trigger niya naman yan kung pataas na. Pag tumaas yan at calculated niya, tumaas ng 0.5%, ang gagawin na ng robot, yan, bibili na siya dito. Yan, no? Bibili na yung Royal Q po natin dito sa price na to kasi na-trigger niya na tumaas ng 0.5%. So, ganyan mag-execute ng trade si Royal Q. Kumbaga, ini-scalp niya na para may malinis ka na agad na tagwa 1%. So, kung makailang 1% siya ng execute na trade, yun yung malinis na profit mo. So, as you can see, this is the example po ng history niya, no? Ng trades niya sa Binance. Yan. So, wala siyang na-miss. Bawat pagbaba, bili, tumaas, sell. Ang kagandahan pa kay Royal Q po, martingale strategy yung ginagawa niya. Bumibili siya ng paisa-isa kapag bumababa yung market, pero kaya niyang ibenta lahat yung nabili niya kapag tumaas na yung market. Kaya walang fix sa trading ni Royal Q. Walang fix sa profit ng robot natin. Kasi depende ho yan sa volatility at sa pag-execute niya ng trade sa galaw ng market. No? So walang promise ho, no? Baka tanungin nyo, magkano kikitain ko sa puhunan ko? No? Mababalik ba agad sa akin yung kinita ko? No? Walang makakasagot. Kasi sa live market nagte-trade si Royal Q. Sana malinaw, ano ho?
Ayan. So that is the history po na walang nami-miss sa market si Royal Q. So imagine manual trader ka, gaano mo i-technical analysis yan para lang makapag-position ka, makapag-buy and sell ka. So medyo challenging yan. Nakakaduling yan, masakit sa ulo. Yan. So may kumita na ba dyan, coach? Syempre, yes. Yan, no? Yes. Yan. As you can see po, ito, example to ng minimum capital po, no? Walang fix kasi on her, sa first day niya or second day niya, $8. 3 days niya, $12. Pang-apat na araw, $9. Pang-lima, $4 lang. Diba? So, simple as walang fix po sa profit ni Royal Q kasi pwedeng malaki ngayon, pwedeng sakto lang bukas or minsan walang walang galaw kasi baka hindi nare-reach yung ano, yung or ang tawag dito, hindi masyado volatile yung market. So pwedeng malaki ngayon, sakto lang bukas or mas malaki sa susunod or minsan yan, mangilan-ngilan lang yung trade niya. Again kasi sa live market siya nagti-trade. So walang fix ha, no? Pag may nag-alok sa'yo, may fix, nako, kabahan ka kasi walang ganun. Si Royal Q nga sa live trade ay live market na siya nagti-trade walang fix 'di ba? So, based on our experience and observation kay Royal Q, the higher or big capital na meron ka, malaki rin talaga yung pwede mong kitain. So, here's the example na malalaki yung capital nila, no? Hindi lang sila nag-base doon sa minimum capital natin. So, ito kumikita 47, 34, 29, 27, 41, 21. Ito naman kabila 690, no? 869, 900, almost nagpi-50,000 ito, 'di ba? So ganyan kaganda po yung Royal Q natin. Walang fix sa earnings niya, bukod doon, mas volatile yung market, mas malaki yung pwedeng ibigay niyang profit sa iyo. At mas malaki yung capital mo, mas malaki din yung pwede niyang maging profit mo araw-araw. So, trading pa lang ho ang pinag-uusapan natin. Pero as you can see po, here's the best example po, no? Na mas malaki yung capital natin, mas malaki ho yung pwedeng kitain. So, as you can see, every day, yan. Kumikita siya ng 117,000, 66,000, 45,000, 67,000, 139,000 pesos, 54,000 pesos. So, magkakaibang amount, pero ang total na kinita niya in just 6 days, ayan, almost 500,000 or kalahati yun. 489,550,000 pesos. So see, in just 6 days, kumita siya ng kalahating milyon halos. Pero tanungin niyo naman kasi ako kung magkano naman yung puhunan niyan. No? Malaki ho kasi yung puhunan niya. Yan. Ang puhunan po nito is 2 million. Pero saan ka pa? 'Di ba? Yung 2 million mo, dahil dito mo nilagay, pag gusto mong i-withdraw tong kinita mo na kalahating milyon, mawi-withdraw mo yan. Walang tax. Buo mong makukuha yan. Pero pag gusto mong ilabas yung kapital mo na 2 million, malinis mo ulit na makukuha yung 2 million mo. Walang labis, walang kulang. 'Di ba? Pero kung pipiliin mo po, no, na yung 2 million mo, ilalagay mo sa traditional business. Bigyan ko ka ng example, traditional business, restaurant. Saan mapupunta yung 2 million mo? 'Di ba? Ibibili mo ng upuan, lamesa, 'di ba? Magrerenta ka. So, let's say nalugi. Ang tanong, yung mga binili mo ba na kailangan mo dun sa restaurant para maipatayo mo siya, mababawi mo pa? Syempre hindi, lugi ka na nun. 'Di ba? Hindi mo na buong makukuha yung 2 million mo. Pero once na nilagay mo kay Royal Q, yan, talagang kikita ka 100%. Pero buo mo pa rin makukuha yung kapital mo. So, ito, patunay po to, no, na trading lang po ito. Ibig sabihin, may capital siya, hinire niya lang yung Royal Q, no, para mag-trade sa kanya ng cryptocurrency niya. Pero talagang wala siyang ginawa, tulog siya, hindi siya stress, may free time siya, 'di ba? May trabaho pa siya, may business pa siya. Pero kasabay niyang kumikita or nagtatrabaho yung Royal Q para sa kanya, ito yung binibigay na profit sa kanya linggo-linggo. No? So paki-heart react naman kung, 'di ba? Sobrang na-amaze ka kay Royal Q kasi talagang nakaka-amaze siya, no? Ganyan kaganda si Royal Q. But paano naman coach? Ayan, 'di ba?
Ang kagandahan pa kay Royal Q kasi, ayan, bukod sa i-hire natin siya, ang bayad lang po kay Royal Q para lang siya na yung mag-trade ng cryptocurrency mo is total of 120 US dollar lang. Or in peso, nagre-range lang ng 7,000 pesos. Imagine mo sa loob ng isang taon, magte-trade siya ng cryptocurrency mo 24/7. Hindi natutulog, hindi nagpapahinga, hindi nagkakasakit. 24/7 na nakatutok sa market. 120 US dollar lang. 'Di ba? And Royal Q operated po 'yan sa 200 plus country na sa buong mundo. At ang total users na po ni Royal Q hindi na po 1.6 million, almost, no? Almost 2 million pesos na. So ganyan kaganda si Royal Q. Kaya sulit na sulit po, no, yung 120 US dollar mo na pang susubscribe mo kay Royal Q para siya na yung mag-trade para sa iyo. At ang kagandahan diyan, no, meron pa tayong tinatawag na 20% gas fee, no, sa profit po kay Royal Q. Paano 'yan? Ibig sabihin po, no, pag hinire mo si Royal Q or nag-subscribe ka kay Royal Q, siya na yung nagte-trade sa iyo, may capital ka, kumikita ka na diyan. But if you share si Royal Q sa mga kakilala mo, kamag-anak mo, sa mga makakausap mo na nagte-trading ka pero gumagamit ka ng robot, pag nagtanong yan, no, na anong robot yung gamit mo at nag-subscribe din siya, may 20% kang profit sa kanya. Paano yan? Ito na po yung way, no? No? Para ho, at least kahit wala ho tayong 2 million pesos na kapital, yan, pwedeng manggaling yung capital ho natin sa mga kikitain natin sa mga magsusubscribe ng Royal Q po sa atin. Paano yan? No, we are in the subscription business. So dalawang katangian kasi, no, yung sa kitaan natin kay Royal Q. If you have your own capital, no? If you have your own capital, magte-trading na yung Royal Q mo para sa iyo, siya na yung mag-analyze, magte-technical. Ibig sabihin, kikita ka na doon pag may sarili kang kapital. Kasi si Royal Q na yung nagte-trade sa iyo. But yan, if you share si Royal Q, ang kagandahan pa doon, ibig sabihin, meron tayong team trading tinatawag. So ito ho 'yun. So ang pinaka-concept natin sa subscription business, it's like a Netflix, Disney, no, YouTube, HBO. Or yan, Spotify, YouTube, Globe Smart Sun, Viva Max, Sky Cable. So ang pinaka kinuhaan ho natin ng subscription business, it's like Netflix. So Netflix po, if you share si Netflix sa kakilala mo, nag-subscribe sila kay Netflix, wala kang kita. Kasi ang kumikita niyan si Netflix mismo, no? So imagine way back 2020 po ang total subscriber na ni Netflix 203.7 million. Way back 2020. Sa ngayon, magkano na kaya? Ilan na kaya? Mas marami pa. So imagine that 203.7 million nagbabayad ng $10 every month. Ibig sabihin, $10 multiply by total of 203.7 million subscriber, ang kinikita ho ni Netflix is 116 billion per month. So that is the concept po, no? Or ideal way natin sa subscription business. Ibig sabihin po, no? If we share si Royal Q sa mga gustong pumasok sa mundo ng cryptocurrency at mundo ng trading, if someone, no, mag-subscribe sa atin, may kikitain tayo gaya ni Netflix. So ang kagandahan kasi ng subscription business, kaya mas madaling i-alok, mas madaling gawin kasi kaya mo siyang gawin online, no? Walang shipping cost, walang binebentang pampaputi, pampaganda, or walang binebentang physical product, no? Wala, ang kagandahan pa, lifetime and passive income yung kaya nating yung potential income natin dito, stable income, hindi gaya ng tangible product, no? Na kapag wala ka nabenta, wala kang kita. Worldwide yung market kasi downloadable ang Royal Q natin all over the world, walang boundary, hindi affected ng lockdown at wala tayong binabayarang overhead expenses like rental, salary, etc., etc. So ganyan kaganda si Royal Q, no? So ang kagandahan pa ni Royal Q, if we share, yan, no? Kasi yung yung inintroduce ko sa inyo kanina,
sa sarili mong trading lang. But if you do the subscription business, mas malaki yung pwede nating kitain at makakakuha tayo ng pangkapital natin na hindi na lahat nanggagaling sa bulsa natin. Kasi meron tayong tinatawag na mga rewards program po, no? So sa rewards program po natin, may ranking tayo na nare-reach the more na mas maraming nagsusubscribe sa atin, no? At palaki ng palaki yung pwede nating kitain para mapalaki yung kapital natin. Paano 'yan? So imagine po, or let's say nag-start po kayo ngayon. I introduce po sa inyo sa Royal Q, no? In-educate lang namin kayo na makapag-accumulate kayo dapat ng cryptocurrency, nagustuhan nyo si Royal Q, hinire nyo siya ngayon. Or nag-subscribe kayo para siya na yung mag-trade sa'yo. Now, ang kagandahan yan, if you share sa mga tao po, no, nakakilala nyo, yan, sige, gusto ko rin mag-subscribe dyan. Ang kagandahan, may kikitain ka agad-agad na $30. Yan, no? Pag shinare mo ulit yan sa kakilala mo, in-invite nyo lang sila sa Zoom natin, may mga coaches na nagpapaliwanag dyan. Pag nagustuhan yan ng invite mo, may kikitain ka ulit na $30. No? At ang kagandahan sa mga bawat magsusubscribe sa'yo, bukod sa kinikita mo na $30, $30 pag may nag-subscribe sa'yo, bawat isa sa kanila, bawat successful trading ng robot nang nag-subscribe sa'yo, Robot 1, Robot A, no, Robot B, Robot C, lagi kang may 20% gas fee. Or yan yung tinatawag na team, no? Team trading. Ibig sabihin, hindi ka lang sa sarili mong trading kumikita, kundi sa team pagka nakabuild ka ng mga group of subscriber ng Royal Q. Ibig sabihin ito, pagka ang tinitrade nito, Bitcoin, may 20% ka sa Bitcoin niya. Ito, Ethereum, may 20% ka sa Ethereum niya. Ito, Solana, may 20% ka sa Solana niya. Ibig sabihin po niyan, kahit hindi ganon kalaki yung inumpisahan yung capital trading, dahil may porsyento ka sa bawat magsusubscribe sa'yo, yan, ibig sabihin, yung kapital nila, parang kapital mo na din. Yan yung kagandahan kapag yan, dumadami ho yung nagsusubscribe under sa Royal Q mo. Yan. So, paano ma-achieve yung B2 rank? Yung pinag-usapan natin kanina, B1 yon. Para naman maging B2 po kayo, yung tatlo nyo kanina, pag yan maraming napasubscribe yan at ang total na naging subscriber mo is 20 subscriber, ang kagandahan po niyan, B2 ka na. Ano ba yung benefits ng B2? Pag may bago nag-subscribe sa'yo, hindi ka na $30. $40 ka na agad-agad. Diba? At pag yung bago nag-subscribe sa'yo, may napasubscribe yan agad-agad, hindi, may kikitain ka pa sa kanyang yan, indirect referral, which is yung $10. So saan mo dadalihin yung ano na yan, kinita mo na $40 plus $10, $50 agad-agad. Pag nangailangan ka ng pera, i-cash mo agad. I-withdraw mo agad. Pero kung hindi mo kailangan, ilagay mo sa kapital mo. So yun yung kagandahan po if we share si Royal Q sa maraming tao. Kasi wala naman tayong binibenta, no? Pero pag nag-subscribe sila, ang kagandahan nun, kikita ka, mas malaki yung porsyento mo sa bawat magsusubscribe sa'yo. Kasi imagine po ninyo, no, pag itong 20 pa na tao mo, no, or nag-subscribe sa'yo, may mga nakasubscribe din, let's say 6 lang yan. So bawat isa pa sa kanila, may tag $10 ka pa. No, kaya pag B2 ho kayo, na-reach nyo ho yung B2 kayo, mababa ho yung 5,000 sa isang araw. So saan mo ilalagay yun? I-withdraw mo yung 2,500. 'Di ba? Yung 2,500 idagdag mo sa kapital mo. Ganun lang ho kasimple, no? So how to achieve? Ayan, ang kagandahan pa niya, no, may 30% ka pa sa bawat porsyento mo sa mga B1 dito. No? Sa lahat ng B1 under ng mga nag-subscribe sa iyo, lagi kang 30% sa kanila. Yan yung kagandahan pag B2 ka. So, paano ma-achieve yung B3? Ayan. Pag naging B3 na po kayo, mas malaki na yung pwede kitain, no? So, for example, yung tatlo mo kanina, kailangan B2 na sila. May 20 na tao to, may 20 na subscriber, may 20 na subscriber. At may bago ka dapat na subscriber na 2, no? Basta may 5 na subscriber ka na nakadirect yan mismo sa'yo, at ang total na naging subscriber mo, 100. Automatic. B3 ka. Ano yung kagandahan pag B3 ka? Yan. Bawat mapasubscribe mo na bago, hindi ka na 30, hindi ka na 40,
$50 ka na. At pag yung bagong napasubscribe mo, may napasubscribe ulit, yan, hindi ka na $10, $20 ka na or 1,000 ka na sa bawat isa. 'Di ba? So for example po, no, sa 100 na yan, may 20 lang na nag-subscribe sa isang araw. 'Di ba? May 20 lang na nag-subscribe. So 1,000 times 20, ayan, 20,000 yung potential income mo po pag B3 ka na. Ganyan kalaki ho yung potential na pwede nating ma-reach if we achieve yung ranking ho, no? Through sharing ng Royal Q. Again, may benenta ho ba kayo? Wala. 'Di ba? Pampaputi, pampaganda? Wala. Kaya it doesn't matter kung mag-subscribe yung shineran mo or hindi, walang nawala sa'yo. Pero ang kagandahan, mababaho yung rejection, no? Kapag inoffer mo si Royal Q sa mga gustong mag-trading, gustong pumasok sa trading, lahat yan, 100% nagugustuhan si Royal Q. Bakit? Kasi accurate yung trading niya eh. Bakit? Kasi 24/7 siyang kaya niyang mag-trade. Hindi nagkakasakit, hindi natutulog. Sinong may ayaw kay Royal Q? Hindi lahat magkakagusto. So through sharing po, the more na mas marami nagsusubscribe sa'yo, again, nare-reach mo yung rank, mas malaki yung pwede mong kitain. So of course, we have B4, B5, B6. The higher rank po na pwede nating ma-achieve dito, no? Through sharing po kay Royal Q is the higher rank po, B6. So ano ba yung kagandahan pag B6, no? Hindi ko na diniscuss yung 4, 5, 6. Importante yung 1 to 3 lang. And then gusto kong maipakita ho sa inyo kung bakit ini-aim ng lahat ng mga subscriber natin kay Royal Q, especially yung mga coaches natin dito, na maging B6 kasi, yan, as you can see po, wala, itong account na to, walang capital to noon. Walang capital, no? Pero ang ginawa niya, inalok niya si Royal Q, shinare niya sa maraming tao. Until such time po, sa first day niya, may kinita siya $30. So, wala pa siyang capital, pero itong nag-subscribe sa kanya, no? May capital na, kaya pagkatingin nyo dito sa pangalawang araw niya, ayan may point something na siya, kasi may porsyento siya. Pero on the third day, ang kinita niya $90. Ibig sabihin, may 3 nag-subscribe sa kanya. Until such time po, lahat ng mga nag-subscribe sa kanya, no? Maraming napasubscribe at na-reach niya po na maging B6, ito na yung kinikita niya sa kanan ko. Itong nasa right side ko. Ang kinikita niya na araw-araw, ayan 1,333, 1,405, 1,629, 1,200. Diba? Araw-araw, 50,000 to 100,000 yung kinikita niya. Saan galing yan? Trading ba? Hindi. No? Hindi yan galing sa trading yan kasi wala nga siyang kapital. Galing lang ho yung account ay yung amount na yan na kinikita niya araw-araw dahil dumami yung subscriber niya at na-reach niyang maging B6. Ibig sabihin po kahit wala ho tayong 2 million agad-agad, 'di ba? Pwede natin i-work out ho si Royal Q para yung kinikita na ho nung mga may malalaking pera, 'di ba? Mangyari din sa atin. 'Di ba? So kung makikita nyo dito yung kinikita nung may capital na 200 ay na 2 million kanina, 'di ba? Ito na rin ho yung kinikita niya. Halos parehas na sila. 'Di ba? Ayan. So here's the summary ho ng potential income natin from B1, B2, B3 hanggang up to B6. Yan. So pinakamababa na diyan oh, $5,000 per day pag B6 na ho kayo. Yan. Ano pa yan, conservative pa yan. 25,000 to 50,000 a day. Every day. Pag B6 na ho kayo. So ito ho yung history ng account niya. Sa 28 na tao na inalok niya ho ng mag-Royal Q, 18 lang yung nag-subscribe. Yung 10 hindi. No? Nagduda pa yan. Pero yung 18 na yan, dahil marami na pa-subscribe, ang total na naging subscriber po under sa kanya is 16,689. At ang total na kinita ho niya is 69,000 US dollar. 69,184 US dollar. So imagine mo, through sharing, through promoting ng Royal Q, ito na yung kinikita niya oh. Ayan. Halos pantay niya na or mas nahigitan niya na yung may kapital na 2 million. Saan galing to? Ayan o, sa pagbibuild lang po ng mga subscriber under sa kanya. So 11,000, 11,600,
11,418, 'di ba? 12,467. Ang total na kinita ho niya sa account niya na dahil basic siya, ayan o, 38.96 million pesos po. So imagine, ginawa ho nila ang Royal Q, inalok nila sa maraming tao, shinare nila online, pandemic, ayan o, 2021 ho to. Pero saan ka makakakita ng pwedeng gawin, 'di ba? During pandemic ho, na kumikita ka ng, 'di ba, 100,000 a day. Wala akong maisip. Kasi nga karamihan sarado yung negosyo. Walang trabaho. Pero ito yung alam nila, 'di ba? Ito yung nalaman nila kaya ayan yung kinita nila, nag-million-million po sila buwan-buwan dahil na-reach lang nilang maging basics. So yan yung potential natin, 'di ba? Na kung nagawa nila yan pandemic, ngayon hindi na pandemic, mas madiskarte ang Pilipino. Lalo na mga OFW natin. Masisipag, magagaling, 'di ba? So ibig sabihin, mas kaya nating higitan yung nagawa nila. Kasi nagawa nila to pandemic, ngayon hindi na. So, plus samahan natin ng diskarte at galing ho natin, di ba, bilang mga Pilipino ho, mas kaya natin higitan to. Kasi pag na-reach yung maging B6, bukod dun sa kinikita nyo po, ito araw-araw yan ha. Araw-araw yan, meron pa kayong tinatawag na monthly. Yung tinatawag na profit sharing. Itong profit sharing na to, dahil sa loob ng isang buwan, may mga nag-subscribe na bago, may mga nag-renew, may mga nagpapatrade ng malalaki, may porsyento ho na binibigay si Royal Q once na na-reach nyo yung B6. At dahil B6 itong account na to, yan, ito po yung kinita nyo, Piyesta ng Patay, di ba? November 1, 2021. Pero siya buhay na buhay oh. Bakit? Sa isang araw kumita siya ng 65,475 US dollar or sa isang araw nag 3 million mahigit siya. Almost 4 million in just one day. So imagine that amount. Kinita nila ng pandemic. Kaya po kami, ayan, ito yung ini-aim namin na at least ma-reach po yung rank. Yan, no? Kaya lahat ng mga subscriber ho dito, ayan, no? Sinishare ho yung Royal Q, hindi tumitigil. Bakit? Kasi wala ka naman binibentang product eh. Di ba? Wala naman tayong, ang tawag dito, inaalok na investment. Kasi yung pera nila, pag nag-subscribe sila yung may control. Nasa bangko nila ng crypto. Di ba? So maraming tatangkilik, maraming magkakagusto kay Royal Q. Pag nag-subscribe lahat ng mga kakilala mo, nakabuild ka ng grupo, na-reach mo yung B6, ito yung potential na pwede mangyari sa atin. Yan, no? So I hope nakita nyo ho yan, no? Ito ho yung pinaka-testimonial nyo, sabi niya ho dito. Yan, today is a great day. I just make my first $1 million with Royal Q. This is a great achievement in my life. I like not believing in a short time. Sabi niya, di ba? Sa maikling panahon, nangyari ho sa akin na maging milyonaryo ako. Sabi niya, my life has changed 360 degrees. Sabi niya, may success inspire you all. Ayan yung nakapagpa-inspire ho sa amin. Na kung nagawa nila yan, mas kaya natin eh. Di ba? Yan po yung potential na pwedeng mangyari sa atin if we achieve yung pagiging basics po. Yan. So, we highly suggest po sa mga subscriber natin, no? Pakipusuan naman si Royal Q. Ganyan kalaki yung potential income na pwedeng mangyari sa atin. So, how to start, coach? Ayan, grabe, no? Hindi na ako makapagantay at sobrang excited na ako. Gusto ko na mag-subscribe. Ayan. Ito po yung pinaka-minimum requirement natin or I mean, suggested initial ano po natin, no? Suggested initial capital ho natin na pwede natin simulan kay Royal Q. Ayan. Para ho makapagsimula kayo, ang total po na amount na pwede nating ilabas or yung pisa is $241 or in peso, I think nasa almost 13,900 or 14,000. So sa 14,000 yun na yan, included na dyan yung subscription nyo kay Royal Q para i-trade nyo na yung crypto mo. Bukod doon, may initiative deposit tayo na $20 kasi lahat ng capital trade mo, I mean lahat ng successful trade mo, itina-transfer na ni Royal Q sa bangko mo.
no? Hindi niya hawak, hindi niya kontrolado lahat ng successful trade niya diretso sa bangko mo. Kaya meron tayong yan, parang transfer fee. Yan. So suggested initial trading capital $100 kasama na diyan. Plus yung $1 in-include na natin kasi from CryptoBank into Royal Q para ma-activate siya, may transfer na $1. So total of $241 po or almost 14,000 pesos po. Yan yung initial capital initial ano natin, no, suggested capital trading ho natin, no? So paano naman coach kung halimbawa wala naman akong 14,000? Of course, pwede niyong gawin ho yung ginawa ko, no? Pwede niyong gawin yung ginawa ko po na ako ay started po kay Royal Q last 2022, April 2022. Yan. Nag-start ako kay Royal Q, robot lang. Pero sad to say, sabi ko, sige, to follow yung capital. No? Sabi ko. Pero pag sahod ko na lang, maglalagay ako ng capital ko. Ilang sahod ho ang lumipas na wala akong nailagay sa robot ko. So nanghinayang ako kasi parang hinar ko siya pero wala siyang ginagawang trabaho. Until such time po, ayan, nakita ko yung potential na okay nga no, iaalok ko lang si Royal Q, i-share ko lang sa mga gustong pumasok sa trading at cryptocurrency, 'di ba? Pag nag-subscribe sila, may $30. Yung nangyari po sa pinakita ko pong account sa inyo kanina, ganun na ganun yung nangyari sa akin. On the first day, ang nag-subscribe sa akin isa, no? Tapos may capital na yon, second day may porsyento na ako doon, may kinita na ako doon sa trading ng robot niya. On the third day po, subscriber din ho yung at tatlong tao rin ho yung nag-subscribe sa akin. So imagine mo in just 1 week, no, 5 yung nag-subscribe sa akin. So ibig sabihin, bawi ko na agad yung pinang-subscribe ko na 120. 'Di ba? So ang ginawa ko pa noon, ano, yung 120 na yung winidraw ko para lang mapatunayan kung totoo or hindi. So it is proven and tested na talagang tayo yung may kontrol. Yan yung maipagmamalaki natin dito. So on the following day noon, ayan, kumita ako ng $330. Ayan, doon na tayo nag-start na magkapital. Ayan. So saan galing yung capital ko? Simple as sa pag-share ko po ng Royal Q, no? Sa pagpo-promote kay Royal Q sa online, sa Facebook at sa mga kakakilala ko. Hanggang sa dumami ho yung subscriber po under sa akin, ayan, na-reach ko po yung B3. Ayan, kaya sabi ko sa inyo, I'm one of the B3 dito sa Royal Q Philippines. Ayan. So, you can start po, pwedeng robot muna. No? Tapos to follow ho yung capital. Ayan. Pero I highly suggest, pag nag-start kayo ng robot, syempre, start nyo nang i-promote at i-share. No? Invite nyo lang yung mga kakilala nyo sa Zoom natin. May mga knowledgeable na speaker ho tayo na magpapaliwanag ng business natin. Ibig sabihin, pag nag-start kayo, hindi nyo gagawin mag-isa. No? Kundi may mga kasama ho kayo at i-guide ho namin kayo ng step by step kaya hindi kayo mahihirapan. So, kagandahan sa team natin, may mga training support tayo, no? Na free nyo lang makukuha para mas lumalim ho yung idea nyo, yung knowledge nyo po, no? Yan, para matutunan natin lahat po, no? Especially yung concept ng Royal Q. Kasi the more na mas lumalalim tayo sa knowledge sa ginagawa natin, syempre, yan, kahit anong negative na ma-encounter natin na sabihin ng maraming tao, hindi tayo affected kasi alam natin yung ginagawa natin. So all you have to do is just to, syempre, aside from accumulating crypto, you need to accumulate knowledge, okay? So attend tayo ng mga trainings pagka nag-start po kayo. So, paano yung step? Yan, all you have to do is just to get the link ng mga tao nag-invite po sa inyo, no? Provide po kayo ng email. No, yung email na active, alam niyo yung password. Pag nagre-register ho kayo, no, isulat niyo yung password niyo. Dapat kayo lang ang nakakaalam ng password niyo, okay? Walang ibang dapat makaalam yan. Kayo lang. Kasi kayo lang ang may control. So kapag nakalimutan niyo yung password niyo, walang control si coach diyan, kundi yung owner lang, no? So all you have to do is just to provide email and provide a password, isulat nyo, and then mag-register po kayo. After nyo makapag-register, ready to activate na yung Royal Q nyo, pagka ready na yung fund nyo. So all you have to do is just to contact, no, or go back to the person who invited nyo po after this
presentation para ma-guide kayo step by step. Ayan. So, of course, bago tayo matapos, ayan, let me share you this quote, no, na talagang at least pwede nyo ika-inspire, no? Kapag nawalan ka na ng pag-asa, nawalan ka na ng pangarap, dahil nagka-pandemic, maraming nawala sa atin, maraming nagbago, yan. Si Royal Q po kayang ibalik yung mga pangarap natin sa buhay, no? Especially ako, I saw myself na dito ko ako magiging successful. Kaya I'm doing my best, no, na i-share po sa mas marami pang tao si Royal Q. Kasi bukod sa legit yan, no, talagang hindi ka mapapaya kasi sobrang ganda ni Royal Q. So always remember, your dreams won't adjust for you to achieve them. Tayo yung mag-a-adjust, no, para makuha yung mga pangarap natin. So Royal Q is the best tool, no, for us to achieve yung mga pangarap natin sa buhay. No? Ayan. No? So, that is the end of my presentation tonight. I hope marami ho kayong natutunan and nakita nyo ho yung big picture, no, ng future natin kapag ka nag-umpisa po kayo kay Royal Q. Ayan. So, bago tayo tuluyang mag-start, ay matapos, syempre, bago tayo tumungo ho sa question and answer portion natin, ayan. So, shout out muna natin yung mga nandito po sa atin, no? Para sa mga nanatili. Ayan, habang sina-shoutout po natin sila, if you have